Next problem tayo, so para mas makabisado natin si Kirchhoffs, okey? Dito tayo. Ayan. So we need to find all the currents flowing in the circuit given that we have 3 voltage sources and 3 resistors. Okay. Ma'am paano 'to? Wala naman pong current flowing kasi as is na siya na ganyan lang yung ibibigay ng problem. Ano po, so paano kapag ganyan? Wala nga pong current flowing, you can assume the current flow. So, puwede naman kayong mag-assume ng current flow. Yun nga lang, if ever the current na makuha niyo, the final answer of the current na makuha niyo is negative, ano po, ang ibig sabihin ng negative sign na yun is that the assumed current flow na ginawa niyo is not the actual flow of the current. But regardless kung makakuha kayo ng negative sign, wala namang problema dun. Ano po, ang again, ang ibig sabihin lang nun, mali yung naging assumption ng current flow natin. But regardless kung negative yung sagot niyo, tama pa rin naman siya. Ano po, okay. So again, puwede kayong mag-assume ng current flow. So let's try na mag-assume ng current ano, so kung negative man yung makuha natin, eh, di namali lang tayo ng assumption. So wala namang problema dun. So I sub 1, 2, and 3. Tas wala namang binigay na node ano, so tayo na lang din ang mag-assume. So let's say this is our node A, okey po. So KCL, may KCL at node A, I sub 1 entering or leaving. Yung I sub 1 natin going up 'yan. So siyempre kapag tumaas 'yan kakanan. Ano, so hindi lang naman siya pataas lang, ano, so continuous yung flow niyan. So pagtaas niya diyan, kakanan siya, nasa kanan niya yung ating node. So ibig sabihin it's entering. It is entering the node. Ano po? So tama. So we have I sub 1 and then I sub 2 kitang-kita natin towards node A siya. So entering din. Ano? And then I3 bago siya bumaba diyan, nanggaling siya dito. Ano po? Nanggaling siya diyan sa left side kay A and then going down. So since nanggaling siya kay A, going down, so leaving. Lumayo na siya. Ano, lumabas na siya kay A. So negative. And then equal to 0. Ano po? Nakuha? I sub 1 is entering, I sub 2 is entering, I3 is leaving. Okay? So, ganun ulit. Either I1, I2, I3 yung gawa natin ng equation. Pero ako, I1 muna ulit ako. Ano?
So, I sub 1, okey. Yung ano kasi ng ma'am, yung diskarte ko kasi ano, share ko na din sa inyo bakit I1 yung inuuna ng ma'am, kanina pa ano. Ang sa'kin kasi ang diskarte ko, maiiwan ko na kasi si I1 diyan, sa kabila kapag nag-loop 2 ako, 'di ba? Kasi sa loop 1 belong siya, kasama siya sa loop 1. Ano, pero dito sa loop 2 kapag nag-loop 2 ako kung ganyan man yung ikot ko or sige ganyanin ko na lang parehas na lang silang clockwise, maiiwan na wala na I1 dito, 'di ba? Kay loop 2, nakukuha niyo ba yung point? Eh, 'di ba 'pag kinuhanan ko ng equation si I1 ang mangyayari diyan I2, I3, kagaya ng ginawa natin dito. Nag-I2, I3 na siya. So, ibig sabihin 2 and 3 yung nasa equation natin, where 2 and 3 naka-loop 2. So, gamit ko pa siya dun. Kasi kung uunahin ko yung I2 or I3, minsan kasi nagtu-twice mong gamitin yung equation na yun. Ano, eh, minsan ang gulo, ano. So, para maiwasan ano, para hindi na ako gano'n ma-confuse, iniiwan ko na lang kung ano yung dapat iwan in the past. Ay, charot. Ayan, do'n sa I1 iwanan na lang natin do'n. Kayo naman, eh, si Lester tuloy na ano, na-relate. Kalimutan niyo na yung mga nakaraan. Ayan. Ayan. So, okey, I1. Kung kukunan ko ng equation si I sub 1, so gano'n lang ulit. Magiging negative si I2, magiging positive si I3. So, unahin ko na si ano, si I3. Kasi nga ayaw ng mom ng ano, negative yung start ng equation. Minus, ayan. And that will serve as my first equation. Ano po? Ayan, I3 minus I2. And then by KVL, so nag-assume na ang ma'am ng loop, where yung loop 1 ko is clockwise, ano po. So anong meron? Pumasok kay -20, lumabas kay +20, so positive. Tapos tumaas, ano, pataas din si I sub 1, so sabay lang sila ng flow, so -12 I1. Pagkataas ni loop, kumanan siya and then bumaba. Kaso si I2 pataas, so sumabay, tama? So ibig sabihin +11 I2. Tapos pumasok siya ng +30, lumabas siya ng -30, so meron tayong -30 equal to 0. Nakuha yung equation natin? Okey po. Then substitute natin the equation of I1 kasi meron tayong equation ni I1 and then combine na natin si 20 minus 30 or puwede naman sa huli, wala namang problema do'n. Pero regardless naman magne-negative din kasi si 12 ano, so ilagay na muna natin yung negative bago natin ayusin. So, tama, 20 minus 30 is -10 minus 12, I sub 1 is I3 minus I2 and then plus kabilang 11 I2 equal to 0. And then meron tayong kailangang i-distribute na -12 ano, so -10 minus 12 I3 plus 12 I2 kasi negative, negative, so positive, plus 11 I3 is I2, that's I2 equal to 0. So combine like terms, meron tayong -10 minus 12 I3, I3 plus 23 I2
equal to 0. Tama? So, kindly check nga po baka may na-o-overlook ang ma'am. Tama naman po ano? Tapos kunan natin ng equation si I2. Ano po? So, meron tayong 23 I2, lipat natin sa kabila yung 10 tsaka negative 10 tsaka negative 12 I3. So, parehas sila magiging positive. Ano? So, positive 10 plus 12 I3. Ano po? Therefore, divide natin both sides by 23. Ayan. So that I2 is equal to 10 over 23 plus 12 over 23 I3. Kasi wala naman lowest term yan. Ano? Tama ba? Wala naman. Ayan. So we have the equation for I sub 2. Okay, next. At, sorry po, at loop 2 na clockwise din. Again, depende sa inyo kung ika-counter nyo, wala namang problema or isa-same nyo na clockwise. So, meron tayong negative 30, positive 30. So, positive yung 30 volts natin. Pataas yung loop, pataas din si I2. So, negative 11 I2. Pagkataas ni loop, kumanan siya, tas bumaba. Bababa din si I3. So, negative 6 I3. And then pumasok kay negative 10, lumabas kay positive 10. So, positive 10. Nasundan po yung ating equation. Okay po. So, combine like term and then substitute I2. Ano po? So, meron tayong 40 minus, we have 11. I2 is 10 over 23 plus 12 over 23 I3. And then minus 6 I3 is equal to 0. Makiki-check po, tama naman. And then substitute natin si negative 11. Ano? So meron tayong 40 negative 11 times 10 over 23. So that is negative. Pasuyo naman po. Fraction tayo ha. 110 over 23. Negative positive, so negative din. 11 times 12 over 23. Ayan, so negative. Tama. 132 over 23 I3. And then copy 6 I3, I3 equal to 0. Combine like terms. So 40 minus 110 over 23. Pasuyo nga po. 40. 40 minus 110 over 23. 810 over 23.
Tapos -132/23 minus 6. -132/23 minus 6. -270/270 over 23 ay 3 equal to 0. So transpose natin si I3. 270, bakit na gano'n ang aking pen talaga? Sira na at 270/23 I3 equal to 810/23. So multiply na lang natin both sides by 23/270. So maka-cancel lang 'to. So it's just 810/270. Ano yung I3 natin? 3. 3 amperes. Ayan. So may I3 na tayo, I1 and I2 pa. Ano kasi ang sabi ng problem ay find all the currents flowing in the circuit. So I1, I2, I3. Okay? I2. So substitute I3 in equation number 2 where I sub 2 is equal to 10/23 plus 12/23 times 3. Ano po ang ating I2? You have 2 amperes and then substitute I2 and I1 in equation number 1 where I sub 1 is equal to I3 minus, kahit di ko na pala isulat, I3 which is 3 minus 2. So ibig sabihin I sub 1 is 1 ampere. Questions po? Naintindihan po yung problem number 2? Questions? Wala naman?
Again. So, naintindihan po problems 1 and 2 for Kirchhoffs. So, 'yan lang yung problem na ibibigay ko. Ano, then mag-iiwan ako sa inyo na kasi may oras pa naman ano, so mag-iiwan ako sa inyo ng share ko lang, ng problem. So, since may oras pa naman tayo, okay. So, makikisagot ako ng problem na 'to and then the first 5 na makakapagbigay ng tamang sagot for that problem will have +5 sa midterm exam, okey. So, yung unang 5 na makakapagbigay ng tamang sagot para sa problem na 'to ay may +5 sa midterm exam, okey. So, puwede niyo pong i-screenshot. So, makiki-post ako dun sa ating classroom, ano po, ng inyong sagot, okey. So, titingnan ko yung ano ha, handwriting baka mamaya, nagpasa ka na laang ng sagot ha. So, titingnan ko yung handwriting, kasi baka mamaya nga pasa-pasa lang 'yan, okey. So, the first 5 na makakakuha ng tamang sagot may +5 din sa midterm exam. Okey po, malinaw? So, binigay na diyan kung ano yung loop, rotation, pero walang binigay na current flow. So, bahala na kayong mag-assume ng current flow. Regardless kung makakuha kayo ng negative sign, walang problema dun. Ang ibig sabihin lang nun ay mali yung assume na current flow ninyo. Ano po? And then kung negative yung makukuha niyo na sagot for the current since kailangan niyong kumuha ng load power, power 'yan ano. So yung absolute value nung current yung gagamitin niyo kung gagamitin niyo ay current para kunin ang power. Okey po, okey? Malinaw po? O 1? Busy na ata magsagot ang mga ari, napaka-competitive naman. Hinay-hinay lang, wait lang. Ano, okey siya. So dito ko na tatapusin yung ating discussion for today and then again kindly post na lang your solution sa ating Google Classroom. Okey po, okey. Na-screenshot niyo na? Na-screenshot na ng everyone? Okey po, okey. So sige, magsagot na kayo and then puwede na pong mag-leave sa ating classroom. Okey? So thank you everyone, see you ulit next week. Hala, hindi na sila nakausap. Sige, go lang.